Si Jane So ay nagulat at si H.W. Mill ay nagtanong kung sino ang hindi kilalang halimaw na gumagamit ng isang arrow. Sumagot si Jane So na siya ay ang kapatid na si Hu ng pamilya Namgang. Sinabi ni H.W. yung nainiisip niya na siya at ang mas bata ay konektado ng tadhana. May isang taong nagsabi kay H.W. na ang kanyang tinanong kay Jane So ay nararapat lamang, kaya dapat niya itong sundin. At sinabi ni Jane So, 50 taon na ang nakaraan, ang salamin ay puno ng kabanolan at mga bagong martial artist na tumatakbo sa paligid, na nagdudulot ng karahasan at puno ng mga misteryo. Ngunit ang iba sa kanila ay may ilan na pinatay at mayroong ding may napakalaking talento, tulad ng mga masters ng Bow Masters, Swords Masters, Feast Masters, Shadow Master, at Poison Masters. Ang 5 ito ay tinawag na 5 Panginoon ng Keng Home. Ngayon, maraming taon na ang nakalipas, mayroong tinatawag na 5 Panginoon. Samantala sa H1, parehong mga pamilya ng Chamber of Peace, ay may isang pagpupulong ang nagaganap sa pagitan ng mga Panginoon, ang H1, na dating pinuno ng parehong pamilya at ang kasalukuyang unang Panginoon. Bawat isa ay yumuko. Sinabi ni Jane na abala ang lahat at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Jane's son at ng H1 Bao family head na si H1 Boyon na pumunta siya upang talakayin ang ilang mga usaping pampamilya, ngunit sinabi ni Jane na kung ito ay usapin ng pamilya, maaari nila itong lutesin ng mag-isa, at hindi na kailangan pang humingi ng tulong sa kanya. Sinabi niyo na ito ay tungkol sa 5 prestihiyosong pagtitipo ng pamilya, kaya tinanong ni Jane kung ang petsa ay naitakda na sinagot ni Young na ito ay naitakda na para sa susunod na Mid-Autumn Festival. Sinabi ni Jane na ito ay halos 2 buwan pa, at tinanong kung sapat na ang oras, na sinagot ni Young na wala nang dapat ipag-alala, dahil okay na at nagawa na niya ang mga paghahanda. Sinabi ni Jane na ibig sabihin ay nagpadala na siya ng mga imbitasyon sa mga pamilya, na sinagot ni Young na ipinadala na niya ang mga ito. Sinabi rin niya na may alam siya tungkol sa Act family mula sa Shandong. Galit na galit si Jane at pinukpok ang mesa hanggang sa mag-crack ang marmol nito, at tinanong kung ano ang dahilan. Namula si Young, ngunit tinanong siya ng kanyang ama kung bakit niya ginawa yun, na sinagot niya na sinusunod lang niya ang uso. Tinanong ni Jane kung ano ang ibig sabihin ng uso, na sinagot ni Young na ang 5 pamilya ngayon ay iba na sa 5 pamilya noon. Gayunpaman, sinabi ni Jane na, luma man o bago, ang 5 pamilya ay 5 pamilya pa rin, ngunit sinabi ni Young na hindi ganoon ang iniisip ng iba. Sinabi ni Young na ang Namgun family ng nakaraan ay matagal nang nawala, at ang lahat ay tinatawag na Act family bilang bahagi ng 5 pamilya. Sinabi niyon na hindi na umiiral ang Namgang family sa isipan ng mga tao, ngunit ang kanyang tiyuhin na si Guan ay biglang sumiklab at sinabi na hindi na niya matiis ang walang kwentang usapan. Si Hedgewang Bogwan ay isang nakatataas na nakatatanda ng Thunder Feast, na tinanong kung iniinsulto niyon ang kanyang tiyuhin at sinabi na ang 5 prestihiyosong pagtitipo ng pamilya ay hindi upang ipakita ang kapangyarihan o hamakin ng sinuman. Sinabi ni Gon na ang 5 prestihiyosong pamilya ay mga nagkaalyado sa laban sa 4th Heaven League Alliance. Ang pamagat ay Earth. Si Guan ay nagsabi na pagkatapos ng laban na yon, ipinagpatuloy nila ang laban sa palasyo, at sa laban na yon, nawala ng magandang kinabukasan ang pamilyang Namgang. Galit na sinabi ni Gon na dahil lang sa hindi na naaalala ng iba ang Namgang family, dapat na silang kutsain ng ganon. Sabay na damanak ang dugo nila kasama ang Namgang. Hindi ibig sabihin na hindi na sila kilala ng mga taong nakipaglaban kasama nila. Galit na galit, iniangat ni Gon ang mesa gamit ang isang kamay, at tinanong si Yun kung ginagawa niya ito upang magmukhang maganda sa Pitch and Palace. Ngunit agad na sumagot si Yun na hindi totoo yun. Sinabi ni Wan na kung totoo ang sinasabi ni Yun, dapat niyang ipadala ang imbitasyon sa Namgang family ng may respeto. Agad na sumagot si Yun na ipinadala na niya yun. Kaya't sinabi ni Gon na mabuti yun, ngunit biglang tinanong kung ano ang sinabi ni Yun. Sinagot ni Yun na ipinadala na niya ang imbitasyon sa Namgang family, ngunit hindi naintindihan ni Guan kaya't nagulat at napahiya, habang sinabi ni Yun na sinabi niyang nakalimutan na ng iba ang Namgang, ngunit hindi ibig sabihin na siya rin ay nakalimot. Samantala, tinanong ni Jane tungkol sa Act, at sinagot ni Yun na maaaring mas maikli ang kasaysayan nito kumpara sa 5 pamilya, ngunit ang Act ay may sariling mga tradisyon. Sinabi niyo na ang Act ay may ginawa ring maraming bagay kamakailan at nakatanggap ng papuri mula sa marami.
Ngunit tinanong ni Jane, "So, ano ngayon?" na sinagot niyo na iniisip niya na nararapat na silang maging bahagi ng pagtitipon bilang ika-6 na miyembro. At ang iba pang mga pamilya ay alam na ang pagbabagong ito. Nag-isip si Jane ng ilang sandali at sinabi na kung ang iba pang mga pamilya ay sumang-ayon na dito, isa sa alang-alang niya ito. Huminga ng maluwag si Young at nagpaalam dahil kailangan na niyang umalis. Kasabay nito, sinabi ni Yoon na handa na siyang makipagsuntukan, ngunit tumawa si Wan at sinabi na walang paraan na maglalakas loob siyang hampasin ang kanilang pinuno ng pamilya. Tumawa si Young, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang maaaring maglakas loob ang kanyang tiyuhin na gawin yon. Samantala, nakatanggap ng impormasyon ang kinatawan ng Four Heavens Blood Allied na si Tisang Monzer tungkol sa Mid-Autumn Festival. Inutusan ni Mundo ang kanyang tauhan na gawin na ang ikatlong Allied. Ngunit nang tanungin kung hindi ba ito masyadong maaga, sinabi ni Moonju na handa na sila kahit na medyo napaaga. Sinabi ni Moonhae na hanggat napasa na sa kanya ang Supreme Spirit, wala silang pagpipilian kundi sundin siya. Sinabi ng tauhan na hindi pa ganap na gumagaling si Moonju mula sa kanyang mga sugat at hindi pa nila natutukoy ang paraan upang magtagumpay sa ikatlong alyansa. Sinabi ni Moonju na kung yun lamang ang inaalala ng kanyang tauhan, huwag na siyang mag-alala. Dahil alam niya kung saan sila makakahanap ng isa. Nang tanungin siya ng tauhan kung sino yun, sinabi ni Moonju na ito ay ang pamilyang Namgang. Ngunit sinabi ng tauhan na tapos na ang investigasyon ukol sa pamilyang Namgang ay natapos na. Nang sinabi ng tauhan na wala silang natagpuan, sinabi ni Moonju na syempre, walang natagpuan dahil ito ay isang lihim na bagay na ipinapasa lamang sa susunod na tagapagman. Tinanong ni Moonju kung alam na ng tauhan ang ibig niyang sabihin ngayon, na sinagot ng tauhan na naiintindihan niya at inutusan ni Monzer na tiyakin na ang ikatlong kaalyansa ay handa na upang kumilos anumang oras. Sinabi ni Moonhae na magsisimula sila sa Peach and Palace at sinabi na 600 taon na ang lumipas, kaya babayaran na nila ito. 3 taon matapos dumating sina Eugene Ho at ang kanyang kasamahan sa pamilyang Namgang, si Namgan Min, ay naging pinuno ng pamilya. Bagaman maliit ang seremonya, maingat na pinili ni Min ang kanyang mga salita at kilos dahil ang bigat na nasa kanyang balikat ay may epekto na ngayon. Bilang pinuno ng pamilya, lumikha si Namgang Min ng 2 puwersa at pinangalanan ng mga ito na Tianyang at Tenyu. Ang Tanyon ay binubuo ng mga inapo ng mga bumagsak na pamilya, na si Chen Douman, ang naging pinuno, at mayroon silang 13. Gayunpaman, ang mga Tenyas ay ang mga tao na kinupkup ni Min, 10 sa kanila kasama si Kang Yu at Hiwang na naging mga nakatatandang kapatid ng pamilya, tulad ni Eugene Ho at NW. Si Yi Chen at si Chok Bon ay itinalaga bilang pinuno ng seguridad ng pamilya. Sa huli, ang pamilyang Namgang ay nagsimulang bumangon sa lahat ng dako. Ipinakita ni Min sa lahat ang imbitasyon mula sa Atrium Bowl family at sinabi sa kanila na ang pamilyang Namgang ay inimbitahan upang makibahagi sa 5 prestihiyosong pagtitipon ng pamilya. Nang tanungin ni Hiwang ang tungkol sa pagtitipon, ipinaliwanag ni Min na ito ay para sa 5 pamilya na magsama-sama, at ang pagtitipon ay ginaganap tuwing ika-15 taon, kasama ang Namgang. Sinabi ni Min na hindi lamang ito para sa mga pinuno ng pamilya, kundi para din sa susunod na linya at mga nakatatanda. Sinabi ni Min na ito ay ginaganap sa loob ng 5 araw, at sa panahong yun, ang mga nakatatanda ay nagpapalakas ng kanilang dugong kasunduan at ang mga kabataan ay nagkakaroon ng pagkakataong lumikha ng mga bagong ugnayan. Sinabi din ni Min sa lahat na ang Eternamente ay ginaganap din upang subukin ang martial arts ng bawat pamilya. Namangha si Hiwang at sinabi ni Min na hindi pa siya nakadalo sa isa, dahil noong bata pa siya, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni Ho na iba ang pagkakataon ngayon. Sinabi ni Ho na dapat silang magtungo sa H1 Bowl family sa lalong madaling panahon kapag handa na sila. Ngunit nang tanungin ni Joe Bon kung sino ang pupunta, tinanong ni Ho kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Choppy na ang H1 Go family ay malayo mula doon, na nangangahulugang matatagalan sila, at kung lahat sila ay pupunta, walang may iwan upang ipagtanggol ang pamilya. Sinimulan ni Ho na pag-isipan ito. Ngunit sinabi ng nakatatandang master na huwag mag-alala tungkol dito at sinabi na ang mga bagay ay mangyayari ng tama. Sinabi ni Ho na tama ang sinabi ng dakilang nakatatanda dahil mahalaga ito para sa lahat na makadalo. Sinabi ni Ho na magpapatuloy sila sa kanilang pagsasanay sa kanilang paglalakbay at magkakaroon ng totoong karanasan din. Nang tanungin ni Damon kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Ho na maghintay at tiyaking lahat ay handang-handa na.
Sinabi ni Ho na ang mahalaga para sa kanila ay ipakita na ang pamilyang Namgon ay bumabalik na sa negosyo. Pagkatapos noon, sinabi ni Ho kay Min na kailangan nilang mag-usap tungkol sa isang bagay. Nang umalis na ang lahat, tinanong ni Min kung ano ang nais pag-usapan ni Ho. Sinabi ni Ho kay Min na makinig ng mabuti at sinabi na ngayong siya na ang pinuno ng tahanan, siya na ang namamahala. Sinabi ni Ho na hanggang ngayon, siya ang gumagawa ng mga desisyon para sa pamilya, ngunit kapag binuksan na nila ang mga pintuan, hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang paggawa nito. Sinabi ni Ho na kapag sila ay nasa labas na, si Min na ang kailangang gumawa ng mga desisyon at igagalang nila ang kanyang mga desisyon. Nabigla si Min, ngunit sinabi ni Ho na kung ano ang nais ni Min, iyon ang kanilang nais, at ang kanyang mga desisyon ay magiging kanilang desisyon. Sinabi ni Min na naiintindihan niya ito, at sinabi ni Ho na nagbago na ang mga panahon. Sinabi ni Ho na ang lahat ay natatandaan ng kanilang pamilya bilang isang nawala, kaya tiyak na magkakaroon ng pangungutya at pag-aalipusta. Sinabi ni Ho na kailangan niyang malampasan ito ng buo ang dangal ng pamilya at tinanong siya kung kaya niya ito, na sinagot ni Min na kaya niya. Sinabi ni Ho na huwag niyang kalimutan na siya ang pinuno ng pamilyang Namgon at na mayroon siyang pinakamahusay na mga tagapag-alaga na laging handang ipagtanggol siya. Sinabi ni Min na alam niyang nasa tabi niya ang nakatatandang master, at si Ho, na nagpatawa kay Ho at sinabihan siyang huwag siyang bigyan ng anumang abala. Pagkalipas ng 4 na araw, dumating ang araw ng pag-alis at habang nagbibigay ng paggalang si Min sa kanyang ama, inisip niya na ngayon, kahit na bago pa lamang siya sa tungkulin, titiyakin niyang hindi niya sisirain ang reputasyon ng pamilya. Naisip ni Min na siya ay nahihiya at natatakot, ngunit determinado siya sa naisip niya. Bigla siyang tinawag ni Guak, na naghihintay na ang lahat, at naalala niyang siya na ang pinuno ng pamilya, kaya't kailangan niyang protektahan ang lahat. Nanalangin si Min na bigyan siya ng lakas ng kanyang ama at sinabi sa lahat na oras na para umalis. Tinanong ni Ho ang lahat na nagtitipon sa bulwagan kung handa na sila, na sinagot nilang handa na sila. Kaya wala nang dapat pang ihanda si Guak. Sinabi ni Ho na ito ang kanilang unang pagkakataon na lumabas mula nang sila ay maging bahagi ng pamilya, at iniisip ni Guak na nag-aalala siya para sa kanila, kaya't inihanda niya ang lahat ng may malasakit. Bigla, sinabi ni Choban na dumating na ang pinuno ng pamilya, at naalala ni Min ang mga salita ni Ho na siya ang pinuno ng pamilya at na nasa likuran niya ang pinakamahusay na mga tagapagsilbi at tagapag-alaga na handang protektahan siya. Tinanong ni Min kung handa na ang lahat, na sinagot nila na handa na sila. Ipinahayag ni Min na mula ngayon, ang mga pintuan ng pamilyang Namgon ay bukas na. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglalakbay sila patungo sa H1 Bao, huminto sila sa lalawigan ng Hubei upang kumain. Nang dumating ang pagkain, napansin ni Ho na may naamoy siyang maanghang, at tinanong ng chef kung may problema sa pagkain. Tinanong ni Ho kung nakalimutan ni Nugon John na ipaalam sa chef, at agad na humingi ng paumanhin ang Ehipsyano, ngunit kinuha ni Ho ang bote ng alak at sinabi niyang lalabas siya sandali, kaya tiyaking maayos ang lahat ng paghahanda. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Kane Yu na dapat naging mas maingat si Nugon. Sinabi ni Kane Yu na ayaw ni Ho sa maanghang na pagkain at nasusuka siya laban dito, at sinabi ni Choban na inakala niyang magtatapos ang araw sa isang libingan kay Nugon. Sinabihan ni Nugon ang chef na tigilan na ang pagtitig sa kawalan at magsimulang kumilos. Sinabi ni Nugon na huwag pag-antayin si Ho ng matagal at sinabi sa chef na sundin siya, dahil ituturo niya kung paano magluto ng maayos. Samantala, sinabi ni Ho sa chef na huwag na niyang gawin ulit yon. Bigla niyang napansin ang isang taong kumakain at sinabi na mukhang nag-e-enjoy ito sa pagkain. Sumagot ang lalaki na ito ang kanyang paboritong pagkain. Ngunit nang sinabi ni Ho na tila naghirap siya sa pagsunod sa kanila, napatanong ang lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Ho na alam niya ang lahat ng ginagawa ng lalaki, kaya sinabi niya na tigilan na nito ang pagpapanggap na hindi niya alam. Sinabi ni Ho na alam niyang nagbabalat kayo siya at sinusundan sila, kaya na-realize ng lalaki na hindi na siya makakaiwas pa at sinabi na susundan niya si Ho. Nang tanungin ni Ho kung saan, sinabi ng lalaki na ang kanyang Panginoon ay naghihintay upang makita si Ho. Sumunod si Ho sa kagubatan kung saan naroroon si H.W. Mill, at napansin ni Ho na mayroong mga 20 tao na nakatago. Biglang sinabi ni Ho, nakakatakot ito, kaya't humingi ng paumanhin si H.W. Mill at sinabing sinubukan niyang mag-isa, ngunit ang kanyang mga tauhan ay hindi nakinig sa kanya. Sinabi ni Mio kay Ho na huwag maging masyadong tense at habang sinasabi yun, inabot niya ang isang inumin kay Ho. Ibinato ni Mio ang tasa papunta kay Ho,
Agad itong ininom ni Ho. Nagulat si Mio na ininom ni Ho ang alak na ibinigay sa kanya ng isang estranghero ng walang pag-aalinlangan. Nagtaka si Mio kung tatawagin ba niyang matapang o hanggal si Ho, ngunit biglang kumuha si Ho ng alak mula sa kanyang bote at inabot kay Mio para inumin din ito. Ibinato ni Ho ang tasa papunta kay Mio at agad itong hinawakan. Samantala, ipinakilala ni Ho ang sarili niya kay Mio at sinabi naman ni Mio na siya si HWE Miao. Ngunit biglang pinalibutan si Ho ng mga tauhan ni Mio. Tinanong ni Ho kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit inutusan ni Mio ang kanyang mga tauhan na huwag maging masyadong marahas kay Ho. Habang inilabas ni Ho ang kanyang pana, sinabi niya kay Mio na pagsisisihan niya ito. Ngunit sinabi ni Mio na makikita niya habang inaabangan niya ang kanyang mga tauhan na umatake. Tinanong ni Mio si Chin kung sino ang sa tingin niya ang mananalo at sumagot si Chin na ito ay magiging madali lamang. Nang tanungin ni Mio kung sigurado si Chin, sumagot si Chin na magiging pareho ang resulta dahil pinag-uusapan nila ang bantay ng pinakamataas na pinuno. Gayunpaman, sinabi ni Mio na natalo na ng isang tao ang mga bantay ng pinakamataas na pinuno dati, ngunit sinabi ni Cheng Yong na ang taong yun ay ang pinakamalakas na tao noong panahong yun. Samantala, alam ni Mio na si Ho ay ang inapo ng pinakamalakas na tao noon, at biglang panyanan ni Ho ang isang bantay gamit ang isang patpat na napulot niya mula sa lupa. Sumigaw ang bantay sa sakit at nagtaka kung paano nagkaroon ng ganoong kalakas na puwersa ang isang simpleng patpat. Biglang ginamit ni Ho ang kanyang natatanging paraan ng pamamana, na ikinagulat ni Mio at ng kanyang mga tauhan. Ngunit nagsimulang tumawa si Mio at sinabing totoo nga ang mga narinig niya. Nang tanungin ni Mio si Ho kung siya nga ba ang sinasabing master ng pana, sumagot si Mio na malamang nga. Si HWE Miao ang yun. Biglang pinalibutan si Ho ng mga tauhan ni Mio sa ilalim ng puno. Kaya binantayan nga niya kung gaano kahusay ito. Kaya binaril ni Ho ang kanyang mga bantay ng shapeless shooting. Ang natitirang bantay ni Mio ay nag-alala. Dahil nakalahati ni Ho ang kanilang mga gwardya ng ganoon lang. Napagtanto nila na hindi nila dapat na underestimated ito. Biglang nadinig ni Ho ang boses ng kanyang master. Sinabihan siyang tumigil dahil sapat na yun. Sinabi ni Ho na kung yun ay sapat na sa gwardya ng kanilang master. Kaya napagtanto ni Ho na kung yun ang kaso, so si Mio ang kanilang Panginoon. Tinukoy ng Elder Master kung tama ba sa kanyang pagkakaalala. Tinanong ni Ho kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ng Elder Master na naisubukin ni Mio ang kanyang kakayahan sa martial arts. Naintindihan na ni Ho ang pangyayari, kaya't sinabi ni Ho na itigil na ito. At sinabi ni Mio na wala siya sa lugar para pahintuin ang kanyang mga tauhan. Dahil wala siyang balak na pahintuin ang mga ito, biglang inilabas ni Ho ang kanyang espada at tinanong ni Ho kung alam ba niya ang ibig sabihin nito. Kung saan ikinagulat ni Mio dahil yun ang spirito ng hangin. Agad na iwinagayway ni Ho ang espada sa langit. Ikinagulat ni Mio dahil ito ang 10,000 Heavenly Swords attack. Narinig ni Mio na ang dating Baoblade Master at mahusay din sa swords art. At nagulat si Mio na pareho ang aura niya sa dating Baoblade Master. Ang aura ni Ho ay nagtutulak sa lahat ng gwardya palayo. Nagtatakang tanong ni Mio kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Mio na kung gusto niyang mamatay dito, ay mamamatay sila ng sabay dito. Ngunit inutusan ni Mio ang kanyang mga tauhan na gamitin ang kanilang mga kakayahan sa blood-drawing sword style upang mapanatili ang kanilang posisyon. Naisip ni Ho na malalakas talaga ang mga ito dahil sila ang mga bantay ng pinakamataas na pinuno. Alam ni Ho na hindi niya sila kayang labanan ng ganoon, kaya't kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Biglang nakita ni Ho ang isang pagkakataon at tinadyakan ng isa sa mga tauhan at ginamit niya ang shapeless heavenly sword upang itulak ang iba pa. Ikinagulat ito ni Mio, at napansin ni Mio na ginagamit ni Ho ang Destroyer Triple Blade Arts. Biglang narinig ni Mio ang isang tinig na nagtanong kung pababayaan na lang ba niyang mamatay ang kanyang mga tauhan. Nang handa na si Ho na umatake sa natitirang mga bantay, biglang inilabas ni Mio ang kanyang espada upang umatake kay Ho, ngunit napansin ito ni Ho. Agad na nablock ni Ho ang pag-atake ni Mio at naisip kung ito na nga ba ang oras para magtapos ang kanilang sagupaan. Ngunit nagpatuloy ang kanilang labanan. Nang tanungin ni Chin si Mio kung okay lang siya, sumagot siya na ayos lang. Nababahala si Chin, ngunit biglang lumitaw ang nakatatandang master mula sa likod ng puno at sinabi, wala magagawa si Mio, kundi maging okay. Galit na tanong ni Chin kung sino ang matanda.
Ngunit sinabi ng nakatatandang master na siya ay baliw upang tawagin si Mio na Panginoon ng Peach and Palace. Nabigla si Mio nang makita ang elder at agad na yumuko ng may paggalang habang tinatanong kung kamusta na siya. Samantala, naguguluhan si Ho, ngunit sinabi ng elder kay Mio na siya ay nasa mabuting kalagayan at tinanong kung ano ang nangyayari. Napahiya si Mio, ngunit sinabi ng elder na matagal na silang hindi nagkikita at tinanong kung sino ang kasama ni Mio. Sinabi ng elder na, batay sa mata ng taong yun, makikita niyang magaling ito, kaya ipinakilala ni Young sa elder na siya ang commander ng mga tagapagbantay ng Supreme Leader. Sinabi ni Mio kay Chinming ay agad na nagpakilala, ngunit sa bastos na paraan na ikinagalit ni Young. Sinabi ni Mio sa elder na huwag pansinin si Chimyong dahil ganito talaga siya palagi. Sinabi ng elder na naiisip niyang normal lang ito para maging mayabang bilang commander ng mga tagapagbantay ng Supreme Leader. Gayunpaman, naramdaman ni Mio sa pamamagitan ng isang lihim na mensahe na may kakaiba sa sitwasyon.